Jam Magno. Wala na. Magno to Sara Duterte. Diba? It would be so hypocritical of me to say Ha? that do not face the cases being filed against you. Ayan, no? It would be so hypocritical of me to say that you shouldn't face this, especially when it's already there. Hindi ko talaga maiintindihan na pag normal na tao, katulad ko, na kinasuhan, that even if I knew I was innocent, I faced it with a smile on my face for my mugshot. That was a case. Pero pag kinasuhan ng isang tao na may ebidensya naman, panggigipit, hindi ba pwede na gawin nating tama, especially kung leader tayo ng bansa? Tama. Wala akong opinion sa impeachment, pero may konting opinion ako sa kaso ng NBI. Kasi may proof naman yun. Narinig naman siguro natin lahat, di ba? At isa pa, bakit pag may kaso na lumabas dahil sa ginawa, nagagalit tayo? When we truly love and support somebody and we are sure and we have faith that they are not guilty, hindi dapat tayo nagagalit. Yes. At least, I am sharing my opinion. An opinion is based on experience, ha? And from my experience, the people who loved me stood by me in every single court date. And that I faced all those court dates until I won. Because yan naman talaga dapat. Ang hustisya ay hindi dapat tinatago sa ingay ng politika. Because ang hustisya ay ang paghahanap kung ano ang katotohanan at ang pagpapalabas nito. Nasa tamang proseso dapat ang lahat. Dahil yun naman talaga ang dapat. Kaya napaka-hypocrite ako naman kung sasabihin kong hindi ka sumunod sa batas. Because no one is above the law. Not even when you are a public servant. Yes. Dapat nga, if you are a public servant, you should be the one to uphold it. Yes. Especially when you yourself is a lawyer, di ba? Kaya sa mga nagsasabi, ba't ang tahimik mo? Kasi ito ang sasabihin ko. Akma ba sa narrative nyo? Ang hirap naman sasabihin kong wag mong i-face ang kaso mo when I faced my cases. And yes, they were plural. And yes, I won them all. Kaya pasensya na talaga if I speak now, and I'm sure that hindi siya akma sa gusto niyong marinig sa akin. Pero yun na nga, di ba? Nung gabit na gabit niyo pa ako, puring-puri kayo sa akin. Tama. Pero pag ganito na ang retorika ko, pag katotohanan na ang sinasabi ko, na ang galit sa hustisya ay ang tao lang naman na may kasalanan. Kung alam mo naman na hindi ka guilty, kung alam mo naman na wala kang ginagawang masama, at kung alam mo naman na walang ebidensya sa kasamaan na ginagawa mo, kalma ka lang dapat. That's the same for people who support you. Kasi dapat we encourage justice in this country. Hindi na pag may kasong i-file, nagagalit kayo. Ako, nagalit ako na ang nag-file ng kaso, wala naman dyan. Pero pag may kinakaso sa'yo, face it. Because I did. Ganun lang. Simple. Hindi dapat tinatago sa ingay ng politika ang hustisya dahil dapat pinapakita natin as examples to people that cases should be faced. And that if you truly love and support somebody, you would stand by them silently. Because hindi nakukuha sa panggigipit. Okay? Tulad ng panggigipit sa NBI, tulad ng pagiging masama na kuno ng NBI for filing a case that has weight and evidence. So gusto niyo ang opinion ko, di ba? Yun. Pag may kasong ikinaso sa'yo, if you are not guilty, smile for your mugshot. If you are not guilty, face every trial. And if you're not guilty, the court will decide that. I'm speaking from experience and I hope this is clear to everyone. Ingat! Diba? Nakita nyo? Sabi niya, kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama, ngumiti ka sa mugshot. Yeah? Kung alam mo sa sarili mo na tama ang pinaglalaban mo, yeah? Hindi ka matakot humarap sa kasalanan na binato sa'yo. Yeah? At kung alam mo sa sarili mo na para sa bayan ang pagtakbo mo at pagserbisyo mo, pakita ka, huwag ka magtago sa ingay ng politika.
Yeah, tama naman. Alam mo, Brian Ato na anotado, walang vlogger na magyaw-yaw na hindi kumikita. Tanga lang ang mag-vlog na hindi kumikita. Pagod. Yeah. Kaya sasabihin nyo na bayaran ako? Yes. Hindi ako magkapakapagod dito magsalita kung hindi ako binayaran. Bakit? Mag-vlogger din kayo para bayaran kayo. Diba? Laki ng binayad ni YouTube sa akin. Diba? Bakit ka mag-vlog na hindi ka kumikita? Tanga lang ang vlogger na nagba-vlog na hindi kumikita. Pagod ka mag-vlog, pagod ka magsalita, pagod ka magyaw-yaw, tapos wala kang kita. Daig mo pa ang nag-antay sa 20 pesos na kilo ng bigas. Tignan niyo yung babae. Pakakaantay niya sa 20 pesos na kilo na bigas na baliw. Umarang sa gitna ng kalsada, hindi nag-cause ng traffic. Diba? Ganun ang katotohanan. Nag-vlog ka tapos hindi ka kumikita, tigil mo na yan. Pagod ka pa. Magtrabaho ka na lang. Di ba? Si Lustay nga, pumasok sa politika, walang ginagawa. Nagnakaw pa. May reaction ka ba? Yeah? Hindi mo nga alam kung saan pinunta ang confidential fund eh. Hindi mo rin alam kung sino si Mary Grace Piatos. Bakit? Walang birth certificate. Sino ba? Si Ricardo Nagaraya. Sino ba si Nova? Di ba? At least ako nakikita nyo, nagyayaw-yaw. Kung kumikita man ako, deserve. Si Lustay nga eh. Tinaguri ang public servant. Nagsiservisyo ba sa publiko? Hindi. Then how comes? Sabi nga ni Jamagno, kung alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan, tapos inaresto ka, mag-smile ka sa mugshot. Diba? So kung may kasalanan ka, harapin mo at yumuko ka na lang. Tama ba ako, mga kababayan? Di ba? Sabi ni Tess Valbillet Rodi, tama ang isang vlogger, malaki kita sa YT, kaya ang daming gustong mag-vlog. Pero depende po yan sa mga vlogger. Marami kasing vlogger na kahit bobo, kumikita. Yeah? Pero yung iba, pinatawag sa Congress, ayaw humarap. Kasi fake news. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, ganyan lang yan eh. Alam nyo, ang pinakamatinding sakit ng mga politician pag nagnakaw at mahuli, magbabaliw-baliwan. Magpa-hospital arrest, lagyan ng bracket ang leeg. Ang presidential, ang political, ang sasakyan ng mga politiko kapag naaresto, wheelchair. Yan yung pambansang sasakyan ng mga politician. Kapag sila nagnakaw, kapag sila nakusahan, sumasakay sa pambansang upuan, wheelchair. Yeah? Diba, Ma'am Rita's Vlog? Maraming salamat sa yung 5 euros super sticker. Thank you so much. Hindi sabi ni Gil Macas, hilong diha, wala kay angay. At least ako, kahit ganito ako, may sense ang sinasabi. Si Sarah nga, yung mga sinasabi niya, alam nyo, mas masakit ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach sa Congress. Eh bakit nag-file ng motion? Aber? Ganun lang. Diba? So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.